Inihahandog ng Department of Agriculture 12, Agri Tayo, Soc Sergeant. Isang masaganang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga magsasaka at mangingisdang pamilyang Pilipino dito sa Rehiyon 12. Mga kaagri, narito pong muli ang inyong isang oras na programang naghahandog sa inyo ng kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa agrikultura. Nandito po tayo ngayon sa Pikit, North Cotabato at inatabayanan po natin ang pagdating ni Secretary Proceso Alcala kasama si Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan. Mga kaagri, you heard it right, darating po ngayong araw si Secretary Alcala upang pangunahan ang pamamahagi ng 0.4 bilyong pisong halaga ng mga proyekto sa mga magsasaka at local government units. Kung sa nakikita nyo po ay daan-daan na pong mga tao ang naririto ngayon sa Pikit Central Elementary School. At excited na silang masilayan si Secretary Alcala. At maliban po sa Pikit ay inasahan din po ang kanyang pagbisita sa kalapit bayan ng Alyosan at mula roon ay makakasama natin ang ating co-host na si Christian. Christian, kamusta ang paghahanda dyan? Tama ka dyan, Kaagri Marie. Daan-daang mga tao na ang naririto ngayon sa Municipal Covered Court ng bayan ng Alyosan. Alam mo Marie, kanina pa sila nagtatanong kung anong oras daw darating si Secretary Proceso Alcala. Talaga namang excited na ang mga tao rito na masilayan ang ating pinakamamahal na kalihim. Tulad ng gagawin niya dyan sa bayan ng Pikit, papangunahan rin ni Secretary Proceso Alcala ang pamamahagi ng iba't ibang mga proyektong pang-agrikultura at pangkabuhayan sa mga magsasaka. Yan na muna ang latest na mga updates mula dito sa bayan ng Alyosan. Balik na muna dyan sa iyo sa bayan ng Pikit. Maraming salamat, Christian, at mamaya ay babalikan ka namin para sa karagdagang detalye. Mga kaagri, samahan niyo po kami dito sa aming special coverage sa pagbisita ni Secretary Alcala dito sa North Cotabato. Kaya mula rito sa Pikit, mula dito sa bayan ng Alyosan, sabay-sabay na nating tuklasin at palaganapin ang ganda at sigla ng agrikultura dito sa Agri Tayo, Soc Sergeant. Magkamit ng dagdag na kalaman upang saka palaisdaan, mapagkakitaan ng mamamayan sa agrikulturang pangkabuhayan. Agri Tayo, Soc Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Ito'y programang pangkabuhayan at dito ika'y tutulungan. Agri Tayo, Soc Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri Tayo, Soc Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri Tayo, Soc Sergeant, Agri Tayo, Soc Sergeant, Agri Tayo, Soc Sergeant, Agri Tayo, Soc Sergeant. Mga kaagri, tutukan po ninyo ang comprehensive coverage ng ating programa sa ikalawang pagbisita ni Secretary sa Region 12. At bawat detalye po ay ihahatid sa inyo ng buong pwersa ng Regional Agriculture and Fisheries Information Section.
lang po ng chopper ni Secretary Proceso Alcala at tulad po ng nakasanayan ay umikot siya at nakipagkamay sa mga magsasaka habang kinukumusta ang mga ito. Ilang minuto mula ngayon ay sisimulan na po ang palatuntunan dito sa Pikit Central Elementary School. Tinatayang nasa 800 katao ang napikiisa dito sa Pikit, North Cotabato na magiging saksi sa distribusyon ng milyong-milyong halagang proyekto para sa mga magsasaka. Para sa karagdagang detalye, maki-Agri Balita kay Ibrahim Bounty. Matagumpay na naipamahagi sa higit 1,000 magsasaka, mangingisda at iba pang agriculture industry stakeholders ang milyong-milyong halaga ng mga proyektong agrikultura at pangkabuhayan sa Pikit, North Cotabato. Ang mga kalahok sa DA Ulat sa Bayan Peace Caravan Edition ay nagmula sa mga bayan ng Kabakan, Carmen, Matalam at kalapit na munisipyo ng Pagalungan, Maguindanao. Yes mga kaibigan, kasalukuyan nandito po tayo ngayon sa Pilot Elementary School ng Bayan ng Pikit, North Cotabato, kung saan ginaganap ngayon ang DA Ulat sa Bayan Peace Caravan cum Distribution of Projects na kung saan po ay personal na itinurn over ni Secretary Proceso J. Alcala. Pinangunahan ni Agriculture Secretary Proceso Alcala ang nasabing aktibidad na naglalayong mapagkalooban ng mga proyekto ang mga magsasakang naapektuhan ng kaguluhan sa nasabing lugar. Tinatayang umabot sa 66 na milyong pisong halaga na mga na-turn over na unang seri ng Peace Caravan sa bayan na kinabibilangan ng mga sumusunod na intervensyon. Binhi ng palay, mais na may kalakip na abono, livestock gaya ng kambing, kalabaw, garden tools at marami pang iba. Ipinagaloob din sa mga individual farmers ang insurance checks mula sa Philippine Crops Insurance Corporation at mga kagamitang pangisda tulad ng bangka, balyat mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Namigay din ang DA ng daang-daang pocket relief goods na masaya namang tinanggap ng mga magsasaka. Sa kanyang mensahe, ipinarating ni Secretary Alcala ang dedikasyon ng pamahalaang Aquino na makamit ang pangmatagalang kapayapaan sa pamamagitan ng pagpasa ng Bangsamoro Basic Law o BBL sa Kongreso. Narito ang bahagi ng naging talumpati ni Secretary Proceso Alcala. This is the first time na nangyari ito sa Department of Agriculture. Ang budget po ng Department of Agriculture, 30%, at least 30% ng total budget ng buong Agoran ay nakaabot ito sa Mindanao. First time in the history of the Philippines. Bakit po ganun? Sapagkat naniniwala po ang ating Pangulo. Naniniwala po sa Secretary Proceso. Ang Mindanao po ay totoong lupang pangarap, lupa po ng may pinapumasan. Pagsama-samahan lang po natin ang katahimikan ng gano'n po natin sa Mindanao. Kaya po pakainin ng Mindanao, hindi lang po ang buong bansa Pilipinas. May extra pa po tayo 20 years po sa kamalan. Tama po ba? Tama po ba? Wala po ang dalawang isip. Kaya po, buong ataas po. Ano po, hindi po ulit ng Pangulo sa Mr. President na inilagay po sa Mindanao. At nagkakalit po yung patuloy po sa support. Kaya po mapatuloy yung support sa BBL ang hangad po ng ating
ating national government, ang hanap po ng mga Mindanao ay isang taus-puso at tahimikan. Hindi lang po sa Mindanao, kundi sa Mindanao. Ano po ba? Ano po? Mula dito sa Pilot Elementary School sa bayan ng Pikit sa North Cotabato, ito po si Ibs Baundi nag-uulat para sa Agri Tayo Soc Sergeant. Samantala, hinarap din ni Secretary Proceso Alcala ang mga miyembro ng media upang bigyang kasagutan ang kanilang mga katanungan maging ang mga issue na kinakaharap ng Department of Agriculture. Para ihatid sa atin ang nangyari sa press conference, maki-Agri Balita kay Ms. Nelma Limba ang Buluto. Dalawang serye ng press conferences ang isinagawa ng DARFO 12 kaugnay ng pagbisita ni Secretary Proceso Alcala sa Pikit, North Cotabato at Cotabato City. Kasalukuyan pong isinasagawa ngayon ang press con dito sa Sangguniang Bayan Session Hall ng Pikit, North Cotabato kung saan ay acting panels ni Secretary Proceso Alcala, Director Bing Gatukan at Congressman Susing Sakdalan. At syempre kasama po dito ang mga media po ng North Cotabato at nandito rin po si Regional Director ng Philippine Information Agency 12 na si Director Lilia Sadaria bilang moderator. Ilan sa mga katanungang itinaas ng mga miyembro ng media sa kalihim ay ang tungkol sa nararanasang mild El Nino sa buong Pilipinas, partikular na sa Rion 12. Ayon kay Secretary Alcala, nagpapatuloy ang ebalwasyon ng mga tauhan ng Regional Field Offices sa mga crop damages report na isinusumite ng mga lokal na pamahalaan sa mga RFO o Regional Field Offices. Ang mabusising pagsusuri sa mga paligid na nakatanim sa mga sakahang nagdeklara na ng state of calamity ay kinakailangan bago isagawa ang cloud seeding dahil maaari nito makaapekto sa iba pang mga pananim tulad ng mangga. Actually po, this is really a surprise. Mas malaki yung infection natin as early as last year. Ito po ay very mild that we kung saan napagkamay, kaya-kaya sa report. Mild lang po ito. Ang maganda po dito, ang department po, hindi siya pang mamalaki, but action po tayo earlier. We even distributed a lot more pumps, wind bells na pinamigay na po. Nationwide, I think hindi siya masyadong naka-effect dahil mahalap po tayo sa kanya. So marami po nakapag-harvest na. Tatagalan na pag nag-harvest ka na, you don't need water anymore. Upon hanggang nasa power stage, kung makailangan. Majority po nakapag-harvest. Ang talaga po kinatamaan dito yung kung sabi mo nga kanina na nagpat yung may palusot, yung pang gusto magpa-trade crop. Gumagamit sila ng mga surface station seeds na para makakalusot na na. Minsan kasi nakakadya pa sila last year, marami makalusot. Dahil hindi po nag-asap last year, this time ay sa Central Luzon po at saka sa Northern Luzon. Kung hindi po buwan ng bagyo, marami ka rin. Pero dahil kay bagyo Jay, ay pasalamat po. Actually, ako po, totoo po, ako ay nagpamisa. Kapasalamat sa pagkatang mag-simento ng malusaw po. Eh talaga pong sobrang tutuwan. Even na talagang isa very nice. Umulan lang po, pero walang hangin. So, isipin lang sa natin. Pati po yung dito po, dito po, weather daw po dito, majority na yun. May ulan daw po na 3 oras doon sa kahapon. May nagkulan na po na kalag-kalag. So, but I was worried po doon sa Sarangani kasi sa Sarangani po before. May nagreklamo rin po sa Sarangani but when we went to Sarangani, the night before din po ay umulan. So, yun po yung mga pailan nila hindi po sa sobrang haba na. And pagdasal po natin yung anticipation pagkakasama pala pong papatak na ulan ay matuloy po at nakahanda po ng department so wala po ng pinatawag. We have allocated more than 100 million pesos 100 million pesos as tulong po sa mga magsasakatinan sa kanila. Do we have an estimate amount of the damage? Ang damage po kasi nasa process pa lang po kami ng pag-iipag. Eh wala pa po kami nakukulit na. We don't see na. Actually po yung mga damages din. Nakita niyo po kanina may mga iniakawar So, if ever na kayo po ay nakakausap, lagi po
Samantala, ibinahagi rin ng kalihim na isa sa mga legasiya ng administrasyon ay ang concreting ng mga farm-to-market roads na isa sa mga idinulog ng mga media dahil sa nakikita ng mga ito ang paghihirap ng mga magsasaka na dalhin ang kanilang mga produkto dahil sa sira-sirang mga kalsada. Sa huli-muling hinimok ng kalihim ang mga media na patuloy na tulungan ang DA sa pagpapalaganap ng mga magagandang balita at impormasyon sa mga magsasaka nang sa ganon ay mas marami sa kanilang hanay ang makikinabang sa mga proyekto at programa ng DA. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soc Surgeon, ako si Nelma Limba Bulutto. Mga ka-agri, katatapos lamang po ng programa dito sa Pikit at patungo na po ang grupo sa Alyosan upang doon naman po gagawin ang kahalintulad na aktibidad. Alamin po natin ang mga pangyayari mula roon kasama si Christian sa pagbabalik ng Agri Tayo Soc Surgeon. Ang El Nino ay isang hindi pangkaraniwang kaganapan sa klima na nararanasan sa buong mundo. Umiinit kasi ang karagatang Pasipiko, kaya nagiging mainit at maalinsangan din ang buga ng hangin. Tumatagal ito ng 8 buwan, minsan higit pa sa 1 taon. Naulit din ito tuwing ika-2 hanggang ika-7 taon. Iba-iba ang pagitan, kaya mahirap hulaan. Ang pinakamaganda, maging laging handa, lalo na yung mga pinaka-apektadong lugar. Huli tayong dinalaw ng El Nino taong 2010, kung saan libo-libong ektaryang sakahan sa bansa ang natuyo. Nagkaroon din ng malawakang kakulangan sa tubig, pagkamatay ng mga lamang dagat, pagbaba ng produksyon ng mga pananim, malnutrisyon at pagtaas ng mga bilihin. Hindi biro ang mga epekto ng El Nino, kaya't wala man sa kamay natin ang pagdating nito, harapin natin ito ng may kaakibat na solusyon. Sulitin natin ang bawat patak ng tubig. Siguraduhin maayos ang irigasyon ng mga sakahan. Dapat malinis ito at walang masyadong damo. Takpan ding mabuti ang mga butas para hindi tumagas ang tubig. Gawing 2 sentimetro lang ang taas ng tubig sa irigasyon. 25 hanggang 30 araw mula lipat tanim. Pag husto na ang tubig sa sakahan, isarado na ang mga kanal para hindi maimbak at masayang ang mga sobrang tubig. Buksan na lang ulit ang tubig sa irigasyon pag tuyo na ang lupa. Maaring gumamit ng cloud seeding, ang paglalagay ng kemikal sa ulap para bumigat ito at mapabilis ang ulan. Ang mga karaniwang kemikal na ginagamit dito ay asin, dry ice at silver iodide. Dapat imbaking mabuti ang tubig galing dito dahil hindi ito basta-bastang proseso. Sa pagtatanim, piliin ang mga palay na mabilis gumulang at pwede agad anihin, tulad na lang ng PSB RC14, RC28, RC80, RC82 at IR64. Mas matagal kasi ang pag-ani, mas mataas ang tsansang matuyot ang tanim. Magtanim sa paraang sabog tanim o direct seeding. Sa paraang ito, hindi na kailangang magbungkal dahil mas maikli ang proseso, mas makakatipid sa tubig at mas mapapaaga ang pag-ani. Piliing itanim ang mga gulay na di masyadong nangangailangan ng tubig, tulad na lang ng bawang, sibuyas, pechay sigarilyas at pigeon pea. Gamitin ang dayami na pantakip sa lupa. Mapapanatili na ang halumigmig ng lupa, maaari pa itong ipakain sa alagang hayop. Maganda ring ipakain sa alagang hayop ang tubo na may kulot. Legumes na maaring itanim kahit sa loob ng bakuran. Sorghum, uraro, saging, kamote, kamoteng kahoy at sarang damo at iba pang halaman sa sakahan na hinaluan ng asukal. Mas tipid to kaysa sa mais. Madalang at mahal kasi ang mais kapag tagtuyot. Huwag ding kalimutang bigyan ng mineral block ang mga alagang hayop para malakas ang resistensya nila sa mahabang tag-init. Kung ang alaga mo ay baboy o baka, dapat alam mong hirap silang mabuntis kapag sobrang init ng panahon. Malamang, kakailanganin nila ang artificial insemination. Magpatulong sa livestock technician sa lugar nyo para maayos na maisagawa to. Kung isda naman ang inaalagaan, piliin ang mga klase ng isdang hindi masyadong apektado sa tagtuyot. Bukod kasi sa pag-init ng tubig, umaalat din to kapag tag-init. Ilan sa mga isdang kayang tumagal sa El Nino ay hito, tilapia, bangus, at dalag. Marami pa tayong kayang gawin para maghanda sa El Nino.
Para malaman ang lahat ng to, sumangguni sa pinakamalapit na opisina ng Department of Agriculture. Hindi lang kayo basta tuturuan ng iba't ibang paraan para maghanda. Tutulungan pa kayong magkaroon ng mga kagamitan at magsimula ng mga programa para rito. Sa susunod na pagbisita ng El Nino, sama-sama nating haharapin to. Huwag mag-alala dahil walang mawawala kung lagi tayong handa. Mga ka-agri, tuloy-tuloy pa rin po ang ating komprehensibong coverage sa ikalawang pagbisita ni Secretary Proceso Alcala. At patuloy pa rin po tayo nakantabay dito at ilang minuto na lang ay makakasama na natin ang mahal na kalihim. Mga ka-agri, naririto na po ang convoy ni Secretary Proceso Alcala at makikita po natin sa mga ngiti na makasama natin dito na excited na po silang makita ang ating espesyal na bisita. Masayang tinanggap ng mga magsasaka at mga lokal na pamalaan ang iba't ibang tulong na ipinamahagi ng pamalaan sa pamamagitan ng DA. Para sa karagdagang detalye, maki-agribalita kay Edgar Alan Pasaon. Bilang bahagi pa rin ng ikalawang serye ng DA Ulat sa Bayan Peace Caravan na may temang proyektong pang-agrikultura at pangkabuhayan, higit sa 70 milyong pisong halaga ng mga proyekto ang ipinagkaloob sa mga magsasaka na nagmula sa mga bayan ng Alyosan, Pigkawayan, Libungan at Midsayap. Isinagawa ang aktibidad sa Municipal Covered Court ng Alyosan, North Cotabato na pinangunahan ni na Secretary Proceso Alcala, Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan, and North Cotabato 1st District Representative Jesus Sakdalan. Dumating din ang mga sumusunod na local chief executives tulad ni na Pigkawayan Mayor Herminio Roquero, Libungan Mayor Manuel de la Serna, Midsayap Mayor Romeo Aranya at Alyosan Mayor Vicente Soropia Jr. bilang host mayor. Mahal naming kalihim, nagdiwang po ang aming bayan ng ika-33 anibersaryo noong nagdaang Lunes, April 6. At doon, pinasalamatan namin ang magandang buhay, magandang ani, at iba pang mga pagsisikap na ginawa ng aming mga magsasaka. At ngayon, lubos kaming nagagalak na pagkaraan ng 4 na araw, binisita po ninyo kami dito sa Alyosan. At ako'y nagagalak na masabi na naging source po kayo ng inspirasyon ng aming mga magsasaka. Sa inyong pagdalo sa pag-ulat ng DA sa bayan at gumawa ng isang peace caravan, kami po ay nagagalak at sa ngalan ng 4 na munisipyo ng Alyosan, Pigkawayan, Libungan at Midsayap, mula po sa aming puso, nagpapasalamat po kami at mainit po namin kayong tinatanggap dito sa bayan ng Alyosan. Maraming salamat at magandang buhay sa ating lahat. Iba't ibang uri ng proyekto ang tinanggap ng mga nabanggit na lokal na pamahalaan gaya ng mga binhi ng palay na may kalakip na abono, mga makinarya at pondo mula sa bottom-up budgeting o BUB at payapa at masaganang pamayanan o pamana project.
Ang mga proyektong nagmula sa DA ay malugod na tinanggap ni Alyosan Mayor Soropia na labis ang pasasalamat dahil sa mga natanggap na mga proyekto. Maliban sa pamamahagi ng mga proyekto, mas naging masaya ang mga partisipante dahil ang ilan sa kanila ay mapapalad na nakapag-uwi ng set of garden tools, mga livestock gaya ng module ng kambing at kalabaw at mga kagamitang pansakahan. Dahil sa mga natanggap na mga proyektong pang-agrikultura at pangkabuhayan, labis na pasasalamat at kasiyahan ang nadarama ng mahigit sa 1,700 mga magsasaka ng Alyosan na dumalo sa nasabing programa. Sa kanyang pananalita, hinimok ni Secretary Alcala ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga progresibong sektor ng agrikultura sa pagtatamo ng kaunlaran at kapayapaan, lalo na sa mga bahaging ito ng Mindanao. Ako po ay muli nagpapasalamat sa inyo at sana po katulong ko na po kayo sa pagpapaliwanag sa ating mga kababayan na ang atin pong pag-usapan ngayon yung magandang hinaharap ng ating mga kababayan sa Mindanao. Tulad po ng sinasabi po ng ating pong kapatid na Congressman Susing Sakdalan na ang Pangulo po ay kung bakit tuloy-tuloy na isinusulong yung pong BBL or Bangsamoro Law sapagkat alam po niya na kapag ito po ay naisulong ang mga katakot-takot na proyekto at grasya ay darating sa Mindanao. At ito po ang magpapasimula ng pagkabago ng buhay ng ating mga kababayan sa Mindanao. So, sana po kaisa namin kayo sa atin pong pagsusulong ng ganitong hangarin. Tapos, pwede po ba? Pwede po ba? Sasabihin ko po kay Pangulo, yung pong mga taga doon sa Palma, ay malakas po ang sagot na inihintay po nila na ipakiusap natin sa Kongreso at sa Senado, aprubahan po yung BBL. Nag-uulat para sa Agri Tayo Sok Sergeant, ako si Edgar Alan Pasaon. Mababakas sa ngiti ng mga magsasaka ang saya dahil sa mga natanggap na tulong galing sa DA. Alamin ang kanilang mga pasasalamat sa Agri Balita ni Chat Muñez. Labis-labis ang kasiyahang darama ng mga magsasaka ng lalawigan ng North Cotabato dahil sa pagbisita ni Agriculture Secretary Proceso Alcala sa kanilang lugar na isang indikasyon lamang na sila ay pinahahalagahan ng pamahalaan. Ang DA ulat sa Bayan Peace Caravan na mas pinakulay ng pamahagi ng milyong-milyong halaga ng mga proyektong pang-agrikultura at pangkabuhayan ay naging daan din upang kanilang maiparating sa DA ang kanilang mga kahilingan. Ayon kay DA12 Regional Executive Director Amalia Datukan, sa pamamagitan ng ganitong mga aktibidad ay mas nararamdaman ng mga magsasaka ang presensya ng pamahalaan dahil mismo ang gobyerno ang lumalapit sa tao. Narito ang naging bahagi ng isinagawang open forum sa bayan ng Alyosan. Mayroon po kaming sa pamana program pero kulang po kasi kailangan po naman ng isang warehouse para po sa imbakan ng mga naibilad naming mga cereals, lalo na kung umulan. Kaya nga po alam namin na ang butihing sekretary ay mayroong mga proyekto na nakalaan para sa maliliit na magsasaka. So gusto ko pong malaman kung ano po ang dapat namin gawin para po ma-realize itong problema ng aming kooperatiba. Sekretary po. Okay, thank you po very much. Sir Ramon, pwede po bang samahan ninyo bukas yung tao ng Regional Field Office para titingnan po kung meron kayong pwedeng paglagyan ng solar dryer, dapat po ay nakadonate yung lupa o kaya yung pong yung cell. Mayroon po, sir. Kaya nga po kami nagtatanong dahil mayroon na po nakahandang mga nakalaan na deed of donation o yung lupa na dapat pagtatayuan na dito po sa munisipyo ng Alyosan po sa aming... Okay. Pakiayos lang po kahit sulat kamay, ma'am. Mayroon nga kaming resolution dito. Yan, nung galing talaga eh. Eh, bagay ganito kagaling eh. Mayroon na pong nakahanda dito, sekretary, na ibigay namin para sa inyo po. Nangangaligkig pa po. Pagka ganyan kagaling ang samahan, nangangaligkig pa po. Approve na po yan. Wow, maraming salamat po, sekretary.
Dahil po sa tulong ninyo, mas lalo po kayong lalakas dito sa Alyosan kasama ng aming mayor. Maraming salamat po. Sir, ano pong pangalan ninyo? Jose Roy Aduana Dugol-Dugol, Chairman ng Mipapan Credit Cooperative. Jose Roy Aduana Dugol-Dugol, D-O-G-O-L D-O-G-O-L. Okay po. Salamat po, Chairman. Chairman, ganito lang po ang pagpapaliwanag po doon. Kung ang presyo po ng palay ay umaabot ng 12 or 15 pesos, ang aking pong suggestion, pwede nyo po sanang yung inyong produktong na-harvest, idalhin nyo po sa National Food Authority. Meron po kasi tayo dong support price na 17 pesos plus 80 centavos sa bawat samahan. O maximum, malapit po sa 18 pesos. So, kung bumababa po, yun po ang purpose ng palay support price. Kung bumababa po, dapat po ay dalhin po natin sa National Food na NFA. So, kaya lang, yung po sinasabi natin na gawin 25 lagi, hindi ko rin po ma-suggestion yun na Chairman. Bakit po? Pagka po kasi ginawa natin 25, ang presyo po ng bigas, magiging 50 pesos na po. Ay alam niyo po naman, tama po, maaari po kayo mas malaki ang taniman, hindi po kayo nabili ng bigas. Pero yung pong ibang kasamahan natin, pag nagbebenta po ng palay, after 2 months, nabili na rin po ng bigas. So sila rin po ay kasama sa pahihirapan. Ano po? So sana po makapag-isipan yan. Ang bagong programa po ng Department of Agriculture ay ganito. Tumutulong po kami para iayos yung teknolohiya. Tumutulong po kami para kayo mag-adapt ng yung pong inbred variety na mataas ang harvest. O kaya kayo po itutulungan din namin, especially kung matatapos po yung irrigation sa Sikat Saka program, na mag-hybrid at nang makabili at tutulungan po namin kayo ng fundings kung kayo po ay irrigated para makabili rin po kayo ng tamang fertilizer. Pag ang hybrid po kasi tama yung fertilizer, ang hina-harvest niya po kulang-kulang sa mahigit sa doble. So ibig sabihin po, pwede po nating pababain ang presyo ng palay, ngunit ang inyong kinikita parehas pa rin. Yun po ang target ng gobyerno. Bakit po? Dapat po patuloy namin kayong tinutulungan sa farm mechanization para hindi po magmahal ang labor cost at saka po yung cost of money ninyo na ginagamit sa ating sakahan. Iayos po namin ang idedetalye ito, Chairman, at magpapadala po kami ng tao na magpapaliwanag sa inyong samahan. Kung bakit po hindi po namin ini-encourage na maging 25 pesos ang kilogram dahil kawawa rin po yung mas marami nating kababayan. Sana po, basta po ang amin chinecheck yung inyong kinikita as long as hindi ito nababa, maayos po yan. Apo. So, salamat po, Chairman. Sige, sir. Thank you, sir. Palakpakan po natin si Chairman.
Samantala, hinikayat naman ni Director Datukan ang mga partisipante na lumapit sa kanilang Municipal Agriculture Office upang sila ay matulungan sa paggawa ng mga project proposals. Kung sila ay may mga katanungan at may gusto pang iparating sa DA, maririnig nila i-text o tumawag sa hotline number 0999-923-6054. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soksogen, Chat Muniz. Sa pangkahalatan ay naging matagumpay ang naging programa dito sa bayan ng Alyosan. At mula rito ay tutulak tayo sa bayan ng Midsayap kung saan pauunlakan ni Secretary Proceso Alcala ang gagawing field day doon. At nakantabay doon si Miss Marie. Yes, Christian, mula nga sa Pikit ay nandito tayo ngayon sa Midsayap, North Cotabato at ating inaabangan ang pagdating ni Secretary Proceso Alcala. At yan po ang ating ihahatid sa inyo sa pagbabalik ng Agri Tayo Soksogen. Sayang. 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 Madami sanang nakikinabang kapag walang nasasayang. Kung susumahin, mahigit sa 7 bilyong piso ang halaga ng nasasayang na kanin. Ang halagang ito ay maaari nang makabusog sa milyon-milyong pamilyang Pinoy. At makatulong sa ating mga kababayan sa iba't ibang pamamaraan. Sama-sama tayong lahat. Palay, bigas, kanin, huwag sayangin upang marami ang makakain. Ano ba ang mga mabuting gawin upang hindi nasasayang ang palay, bigas at kanin? Hugasan ta siya, hugasan ta imbukas, pag-ubos, para wayroon malugpas, pag-asag ta sin tuwig, hibalik ta siya para lomsin tungkang, batway maugpas. Ginaobra ko, ginapasampaw na sila kan umbra. Hinahinay kita ba siya para nag-aros mga daman sayang? Pang kita magluwag palay, subay tiyuk-tiyuk bihayan, ba't daw wayroong malugpas, bang so pa makita mabaya pa kumaun, kita magbalik, palay ta, magsuno, sumuno. Bali, ubuso ay magtigang gani, kancharon lang ang pagsakto lang kaya maubos ang tanan ng pamilya. El arroz ya kusi kita na de anoche, bien mucho ngayon, pwede ko kita kasi fried rice. Kuha ka lang isang kaon mo nga sakto lang sa pinggan. Alamin at tandaan ang mga tamang pamamaraan upang iwasang masayang ang kanin. Palay, bigas, kanin, huwag sayangin upang marami ang makakain. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Kasalukuyan pa rin po kayo nakatutok dito sa Agri Tayo Soksogen. Mga ka-agri, kararating lamang po ni Secretary Proceso Alcala at kasalukuyan po siya nagbibigay ng mensahe. Ano nga ba mga hamon niya sa ating mga rice farmers? Yan po ang ating alamin sa Agri Balita ni Lito Mariano Salvo. Tinatayang nasa 600 magpapalay ang nakikiisa sa taunang Farmers Field Day na pinangasiwaan ng Philippine Rice Research Institute of PhilRice sa Midsayap, North Cotabato. Layunin ng naturang Field Day na maipakita sa mga magpapalay ng Soksogen Region ang mga bagong tuklas na variety ng palay sa pamamagitan ng isang technology showcase. Mga ka-agri, andito tayo ngayon sa Rice Exhibit Area ng Philippine Rice Research Institute 12 of PhilRice dito sa Midsayap, North Cotabato. At tampok sa kanilang rice exhibit ang iba't ibang stages ng palay. Kasama din po ang iba't ibang upland rice varieties na makikita dito sa Region 12. At isa nga po dyan ay ang Kinabugay at syempre kasama din ang Makiraga. Ito pong rice exhibit ay bahagi lamang po ng kanilang annual Farmers Field Day at syempre pinaunlakan niya ni Agriculture Secretary Proceso Alcala.
Ang nasabing aktibidad ay pinaunlakan din ni Assistant Secretary Adalberto De Luna na siya ring Officer in Charge ng PhilRice at National Rice and Corn Programs Director, na kung saan inilahad nito ang panibagong programa ng DA, ang High Yielding Technology Adoption o HYTA. Anya, isang hakbang ang HYTA upang makatulong sa bansa sa pagtatamo ng 1 million metric ton na palay production target increment para sa taong 2015 at 0.5 million metric ton naman na palay production increment para sa taong 2016. Dagdag pa nito ng HYTA na pangungunahan ng Department of Agriculture National Rice Program at mga regional field offices na magpapatupad sa mga lugar na may maayos na patubig at kung saan ang mga samahan ng mga magsasaka ay handang subukan ang paggamit ng high-yield rice technology tulad ng hybrid at certified seeds. Samantala, pinasalamatan naman ni Secretary Alcala mga magpapalay dahil sa kanilang pagsusumikap na mas tumaas pang production volume ng palay na ilang taon na ring mithiin ng bansa. Sa pamamagitan ng isang open forum, ipinarating ng mga partisipante ang kanilang hinaing at kinakailangan sa kalihim tulad na lamang ng mas maayos na sistemang patubig, lalo pat nagpapatuloy ang tag-init sa rehiyon. Sa iba pang balita, mismong si Agriculture Secretary Proceso Alcala ang nag-abot ng Certificate of Scholarship sa mga scholar ng Department of Agriculture sa Rion 12. Iginawad ng kalihim ang nasabing full scholarship grants kina Corais Abubakar ng Cotabato City at Vaniza Boktot ng Kidapawan City na dalawa lamang sa mga produkto ng Agri-Talino Year 2 ng DA12. Bilang mga scholars, sila ay dapat kumuha ng anumang kursong may kinalaman sa agrikultura sa isang state university o state college o di kaya sa isang institusyong accredited ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Ang dalawa ay bahagi lamang ng daan-daang scholar ng DA na nag-aaral sa iba't ibang SUCs dito sa Rion 12 gaya ng University of Southern Mindanao sa Kabacan. Samantala, ang Agri-Talino ay isang agriculture-based quiz bee na ginagawa ng DA12 upang mahikayat ang mga graduating high school students na kumuha ng kursong agrikultura bilang tugon na rin sa bumababang enrollment turnout ng mga ganitong kurso sa mga tertiary education institutions. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soxer Gen. Ako si Lito Mariano Sal. Palay, bigas, kanin, lang ko hugasan ko ang bugas, gusto ni huwad ko sa balde, magamay na lang ang bilhin ng tubig, madala. Chena bes manada kanon eltan sayang kay takema di takedalang tustus. Ta pwede obserba ng mga okasyon, chena kita, nada hente ta saka manada kumida specialmente con el kanon. Aton nga panguwa kag busog na kitabi mga bay ano naton takaw-takaw na kami sa mata pero ang amon na appetite full na wala ginaubos tapos ginaboy lang dayon in magbayo di ta masiguro in wayroon maasag sa ang kanda suway amin biyak sa natul in magbabayo. Kung kaisa man ang nagatigang sa amon, magkilis siya, hindi mo siya maibitar nga wala sang may madala nga gas. palay, bigas, kanin. Huwag sayangin. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture.
Talaga namang naging makabuluhan ang ating special coverage sa pagbisita ni Secretary Proceso Alcala dito sa North Cotabato. Mga ka-agri, maraming salamat po. Mga ka-agri, kung na-miss nyo po ang ating episode ngayong araw at iba pa nating mga episodes, maaari nyo po itong mapanood sa mga sumusunod na social media accounts. Para lagi pong maging updated sa mga proyekto at programa ng Department of Agriculture, marapatin lamang pong nakatutok tuwing Sabado, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga dito sa ating programa sa mga sumusunod na mga broadcast outlets at social media accounts na naka-flash sa inyong mga TV screens. At para naman po sa inyong mga katanungan o episode suggestions, i-post lamang po sa Agri Tayo Soc-Sargent Facebook page o ipadala sa aming hotline number. Maraming salamat mga ka-agri sa walang sawa niyong pagsubaybay dito sa ating isang oras na programang handog sa inyo ng Department of Agriculture 12 sa pangunguna ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datupan. At syempre with the active participation of the Regional Agriculture and Fishery Council 12 led by Chairman Junicio Bautista. Mula dito sa bayan ng Midsayap, North Cotabato. At mula naman po dito sa bayan ng Alyosan, sa susunod na Sabado mga ka-agri, sabay-sabay pa rin nating tuklasin at palaganapin ang ganda at sigla ng agrikultura dito sa Agri Tayo Soc-Sargent. Magkamit ng dagdag na kaalaman upang saka palaisdaan mapagkakitaan ng mamamayan sa agrikulturang pangkabuhayan. Agri Tayo Soc-Sargent, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Ito'y programang pangkabuhayan at dito ika'y tutulungan. Agri Tayo Soc-Sargent, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri Tayo Soc-Sargent, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri Tayo Soc-Sargent, Agri Tayo Soc-Sargent, Agri Tayo Soc-Sargent, Agri Tayo Soc-Sargent.